Sa Tawi-Tawi na malayo sa modernong pamumuhay, buhay pa rin ang sinauna pero mayamang kulturang nakasentro sa dagat. Mula sa mga pagkain galing sa dagat hanggang sa mga lancha o barkong inukit mula sa kahoy. Ang tumutok dyan ay si Gino Gaston. Mula noong panahon pa ng mga sultan, sentro na ng buhay ng mga taga-Tawi-Tawi ang napakagandang karagatan ng probinsya. Kaya ilang siglo na ang tradisyon ng paggawa ng barko rito. Pangingisda at ang barter na dala ng mga barko ang ikinabubuhay ng mga taga rito. Gawa pa rin sa kahoy ang mga barkong gawa ni Ahmed na kung tawagin ay lansa. Sing taas ng 4 na palapag na gusali at kayang magsakay ng mahigit 500 tao. Mano-mano ang pag-ukit at paghulma sa mga trosong sinlalaki ng poste. Sinulid na nilagyan ng alkitran pa rin ang pang-waterproofing ng barko. May drawing ba kayo? Wala. Saan ka mo lang ba? Oo, sa utak lang. May mga anak ko ba kayo nakapasaan? Yung magawa ganito? Wala. Ay, hindi ko. Mahirap. Mahirap isipin, hindi sila marunong. Sa sobrang laki at detalyado ng pagkakagawa ng barkong ito sa Tawi-Tawi, mahirap isipin ang gumagawa nito ay hindi gumagamit anumang plano, drawing o di kaya heavy equipment. Isang tradisyon na natutunan niya raw mula sa kanyang mga magulang at ibig niyang ipasa sa susunod na henerasyon. Sa Panguan o Malamanok Island na pinakadulong isla ng bansa bago ang bansang Malaysia, natagpuan ko ang isang grupo ng mga badyaw o sea gypsies. Hindi sila nagbibilang ng oras, araw o taon, kaya karamihan sa kanila hindi alam kung gaano na sila katanda. Ang mga kabataan hindi rin pinag-aaral dahil bukod sa palipat-lipat ng mga badyaw, naniniwala silang ang kaalaman lang tungkol sa karagatan ang kailangan para mabuhay. Ang kanilang mga bangka nagsisilbing kanilang bahay. Nambabiyasa ko mag-usubang sa kamay, paano ba magtabaha? Sa karagatan, nabubuhay ang mga badyaw mula sa mga taklobo na binibilad at binibenta hanggang sa mga yamang dagat na kanilang kinakain. 5 fingers o kahanga sa salitang samal ang tawag sa mga shell na ito na nabili natin kanina sa mga batang badyaw. Kasi naman ngayon, lulutuin natin para kainin kasama ng mga tropa ng Marines. Sa hinaharap, maaring mapalitan na ang mga lansya ni Mang Ahmed ng mga gawa sa bakal at fiberglass. At maaring mamalagi na rin sa mga eskwelahan ang mga kabataang badyaw kapag narating ng serbisyo publiko ng pamahalaan. Kaya itinuturing kong pribilehiyo na masaksihan ang makaluma nilang paraan ng pamumuhay bago ito tuluyang mawala sa pag-usad ng panahon. Gino Gaston, nakatutok, 24 oras.